sa ating mensahe. Ang speaker po natin ngayon ay walang iba po kundi ang ating Elder Oscar Manansang. Morning po sa inyong lahat. Salamat, Arman. Sa susunod, sabi ko sa mga kapatid ay i-assign natin sa prayer meeting si Kuya Arman. Naghahanda siya. Sabihin niyo kung kailan, pero pwede na si Arman. Naghahanda na yan. Nananalangin na yan. Nandun pa sa Dubai. Last month ay nagpipray na baka nga totohanan ito. Sabi, talaga ng totohanan natin yan, kapatid ni Arman. Meron po tayong mga pagbubulay-bulay dun sa binasa ng kapatid ni Arman kanina. Napakagandang mga tema natin sa umagang ito. Ang tema po natin, God is all-loving. Git ba yan? Omni, all-loving, all-benevolence. Omni-benevolence. Ang ibig sabihin ay all-loving. Omni is all. God is all-loving. Tayo po'y lumapit sa Panginoon namang mapagpala sa lahat. Nais po namin ipagkatiwala sa inyo ang aming pagbubulay-bulay. Kagaya ng inawit namin kanina, Panginoon, it says everything, almost everything na cover po ang iyong pag-ibig. Naway madama namin yan sa mga salita mo na aming tutunghayan ngayong umagang ito. Salamat. Pagpalain mo kami, gabayan kami ng Banal mong Espiritu Santo, patnubayan mo kami, maluwalhati ka sa amin, makinabang kami, magkaroon kami ng panibagong lasa sa mga salita mo at madama namin lalo ang iyong pag-ibig sa amin. Dahil yan ang tunay, Panginoon. Kinukomit namin ang panahong ito sa inyo. In Jesus' name. God is all-loving, omni-benevolence. Omni means all. Benevolence means an act of kindness. Yan, benevolence. Napaka-benevolent nito, napaka-bait niya, napaka-matulungin, parang ganon. Napaka-loving dapat ang sabi natin. Yung salitang all-loving, napag-usapan po namin this past few Sundays, yung omniscient, omnipotent. Alam ng lahat, omnipresence. At saan? Presente ang Diyos. Ang lahat ay magagawa ng Diyos. Diyos ay banal. Walang di banal sa Kanya. Dito naman, ang Diyos ay pag-ibig at walang anuman sa Kanya na hindi pag-ibig. Only God can fit that description. Diyos lamang ang pwede nating sabiing all-loving. Kahit na yung mga pinakataong pinakamabait, pinakamabuti, pinakalabing, hindi po kukwalify ang salitang, hindi siya kukwalify sa salitang yan. Diyos lamang ang mari nating banggitin. God is all loving. He is all benevolent. Omni-benevolent. Tawag natin dyan. People can be loving. They can be benevolent. But they cannot be all loving or omni-benevolent. Yan po. Tatandaan po natin yan. When we say God is all-loving, there is nothing in Him that is not loving. Yan. Wala po sa Kanyang hindi talagang lovable, loving sa Kanyang mga pamaraan. Kahit na sa Kanyang iniisip, dahil sa Kanyang ginagawa, sa lahat ng Kanyang pagka-Diyos at pagkatao, person, ang ibig kong sabihin, walang hindi loving dyan. He is all-loving. Kahit na tayo ay niisip nating di tayo mahal, di po totoo yan. Loving pa rin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa niya. Walang ginagawa ang Diyos. Walang ipinapaintulot ang Diyos na hindi loving. Yan po ang katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan at yan ang ating pinaniniwalaan natin. He is so loving in His thinking. He is so loving in what He does. He is so loving in all His ways. Lahat ng kanya paraan. Loving ang Diyos, walang hindi loving yan. Because ang nature ng Diyos, love. Tulad ng binabanggit po niya sa 1 John 4:16, yan ang pinagdidiinan. Nature ng Diyos, loving. Nature niyang banal, nature niyang makapangyarihan,
nature niyang loving. It is therefore not true. Hindi kaya nga hindi tama na magsabi ang sino man sa atin pagka wala nang nagmamahal sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, kung totoo man, sana hindi totoo, at hindi ako naniniwala totoo yan. Hindi na kayo mahal ng asawa niyong babae, hindi na kayo mahal ng asawa niyong lalaki, hindi kayo mahal ng mga magulang niyo, hindi po totoo yan. Pero kung talagang wala man kayong magulang na, wala naman kayong asawa, wala nang pakiramdam niyo, wala nang magmamahal sa inyo, hindi po totoo yan. Let us correct this morning. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang kanyang pagmamahal, sabi niya, perfect love. Yung unfailing love. Ang Diyos, makikita natin, sa banal na kasulatan, inibig na tayo bago palalangin ng sanglibutan, and He will still love us even when this world is long gone. Matagal nang wala ang sanglibutang ito, mahal pa rin tayo ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Yan po ang tatandaan natin. Mahal tayo ng Diyos. May nagmamahal sa inyo. Kayong maniwala riyan. Pagharap niyo sa salamin, itong mukhang ito, mahal ng Diyos ito. Sana magkaroon tayo ng... Totoo po yan. Hindi yan mula sa salita ng Diyos yan. Sa Panginoon, very cute pa rin tayo. Sa Panginoon, lovable tayo sapagkat mahal tayo ng Diyos. At makikita natin na mamaya yan, patutunayan ng mga salita ng Diyos. If you feel you are not loved, remember, God loves you. We are talking here of God's love sa atin. Makibasa po kayo sa akin, binasa ng kapatid ni Armand kanina doon sa ating kasalin na Tagalog, generic, Dito ay NIV. Makibasa kayo sa akin, tignan natin muli yan, sana may mga Bible kayo. Yung NIV, ganito pong binabanggit niya bago tayo dumako sa ating mga puntos. But God demonstrates His own love for us in this. While we were yet sinners, Christ died for us. Tatagalogin natin yan. Subalit ipinamalas, subalit ipinakita, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Di pa tayo mananampalataya. Di natin kilala ang Diyos. Si Kristo na kanyang bugtong na anak ay namatay para sa atin. Wala nang mas malaki pang demonstration dyan. He demonstrates love. Sabi niya sa NIV. Sa Romans 5:8. Doon sa 1 John 4:9 and 10, dito mo sinasabi niya, this is how God showed His love. Dito naman showed. Kanina manifest. Sa binasa niya, showed. Dito sa binasa kong una, demonstrate. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but He loved us and sent, ito, kanina, showed His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ipinamalas, ipinakita, i-demonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung kanyang anak, ibigay niya, mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang sakripisyo. Doon sa ibang salin, sabi niya, as a propitiation for our sin. Propitiation, yung paghahandog ng isang handog upang ang galit ng Diyos ay mawala. Yan ang ibig sabihin po niyan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Mahal niya yung tao makasalanan. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Mahal niya ang tao makasalanan. Merong predicament, baga ang Diyos. Mahal ka niya, pero just ang God, holy ang God. Hindi ka niya pwedeng tanggapin sa kanyang tahanan sapagkat marumi ka. Ang tahanan ng Diyos ay malinis. Alam natin ang Diyos ay nakatahan sa langit. At ang lahat ng mga tao roon, ang lahat ng mga naroroon ay mga banal. Hindi pwede ang katiting na kasalanan. Pero gustong-gusto niya kayong dalhin doon. Gustong-gusto niya tayong dalhin doon ng Diyos. Anong ginawa niya? Yung kasalanan kailangan mabigyan ng lunas. Yan po. Siya mismo ang nagbigay ng lunas. Makita natin sa mga tatlong talatang ito
ang pruweba ng kanyang pag-ibig sa atin. The proof of God's love. The Bible speak of love in an active term. Pag sinasabi ng Bible, ang love, hindi po ito salita lamang, kung hindi action word ito, verb ito, hindi noun. The concept of love functions more as a verb than a noun. Yan. Hindi puro salita, hindi puro ngawa, kundi gawa. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi lang, sabi niya, mahal kita, wala namang katunayan ng gawa. Pero ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, the proof of God's love pinakita rito. Proof, evidence, katunayan. It is proven in God's love. Pinrove niya yan. God demonstrates His own love for us while we were yet sinners. Ito ang kanyang biggest proof, demonstration of His love. While we were yet sinners, Christ died for us. Namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pag sinasabi natin, hindi ba tayong mga anak ng Diyos? Lahat ang mga sumampalatayang tunay sa Diyos, ang nagsisi ng kanilang mga kasalanan at kinilala sa kanilang puso buhay si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas anak ng Diyos. Pero ang ibinigay niya rito sa ang Panginoong Jesucristo, yung namatay sa krus ng Kalbaryo, yung naiburol, pangatlong araw muling nabuhay. Yan. Yung unique Son of God, yung nag-iisang walang katulad na anak ng Diyos, ang ibig sabihin niyan. The only begotten Son of God. Yung bigatin talaga. Unique Son of God. Yan. Demonstrate. Anong ibig sabihin ng demonstrate? Ipinamala, sabi siya, ipinakita, i-showed, i-send. Yan ang sinasabi sa iba't ibang mga salin. Pero gusto ko yung demonstrate. He demonstrated His own love in that while we were yet sinners, inalaw niyang mamatay ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Wow. Demonstration? Grali dyan sa Plaza Miranda. Dyan sa Sampaloc. Dyan sa Circle. Yan, nagde-demonstrate sila. Pinakikita nila ang kanilang paglaban, ang kanilang pag-ayaw sa mga palatuntunan ng gobyerno. Demonstration. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak hanggang doon sa krus ng Kalbaryo upang mamatay. There is no bigger demonstration than that. Allowing your son. Sino yan? Ang son niyang yan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, from eternity past, sa kaluwalhatian sa langit kasama ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, ang pre-incarnate Christ. Ang Panginoong Hesus ay pinaglilingkuran siya ron. Ang lahat ng karangalan, kapangyarihan, pagpupuri ng mga anghel at ibang nilalang. Ang Diyos ay nalulungod. Pero ibinigay niyang mahiwalay sa kanya yan for a while. At naipanganak sa sabsaban, hindi natapos sa sabsaban. Doon sa parang sa kanyang kapanganakan, sinasabi po ng Mateo, sabi niya, you will name this son, Jesus, for He will save His people from their sins. Tagapagligtas na hanggang sa siya sumunod, kahit na mabigat, kahit kamatayan, for a while bilang tao. Parang nabagabag din ng Panginoon. Sinasabi talaga ng banal na kasulatan, nabagabag siya, nagulumihanan siya. Moments na lamang aarestuin na siya, ipapako na sa krus ng Kalbaryo. Anong sinabi niya sa kanyang panalangin sa Garden of Gethsemane? Ang sabi niya, Lord, Father, kung pwede, hindi ko naharapin ang cup na ito ng suffering. Ang ibig sabihin, di na siya mamatay. But not my will, but thy will be done. At tumuloy siya. Tinapos niya. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, nadaman niya, mahiwalay sa Ama. Sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Talaga. For a while, sinasabi ng banal na kasulatan, parang ang Diyos tumalikod sa kanya yung Ama. Ayaw niyang tignan. But, ang kanyang pag-ibig sa inyo, sa akin, sa tao. Naku, ganun na lamang sabi niya, not my will, but thy will be done. Why have you forsaken me? Pero hindi siya nagreklamo. Nadaman niya yung iwalay siya for a while sa Ama. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian from eternity past, kanyang tinalikdan ang Ama, tumalikod din sa kanya. Pero sabi ng Panginoong Hesus, malapit ng malagutan ng hininga, sabi niya, it is finished. Ang gawain ng pagliligtas ay natapos na to the end. At nung talagang uling
hininga na lamang, sabi niya, into thine hand I commend my spirit. Namatay ang tagapagligtas, namatay ang anak ng Diyos, namatay para sa inyo, para sa akin, para sa ating mga kasalanan. Salamat sapagkat while nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, ang kanyang pagka-Diyos nandun pa rin, on the third day He rose again from the dead. After 40 days, umakyat na sa langit. Today, sinasabi ng banal na kasulatan, mangako siya bago siya bumalik sa langit, sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng dakong matitirhan. Paghahanda ko kayo ng dakong matitirhan. Ipaghahanda ko kayo ng dakong matitirhan upang kung saan ako naroroon, doon naman kayong kasama ko. Maraming mga rooms doon. Dito, naghahanap tayo ng mga tahanan natin. Marapat lang naman. Masarap yata ang may sariling tahanan. Masarap yata kahit na mga pre-selling. Medyo mura-mura yan. Masarap na naman yata talaga magkaroon ng pagsikapan natin. Kahit na ano lamang yan, magkaroon tayo ng ang mga pastor, ganyan din ang kanilang mga nasa. At salamat ang mga pastor natin, may mga kanya-kanyang kahit na maliit na lugar. Pero ang lugar natin sa langit, kung dito man ay hindi talagang mansion ang bahay natin, hindi tayo pare-pareho ng kalagayan dito, tatandaan natin, mahal tayo ng Diyos. Minsan, 1 o 2 bedrooms lamang. 2 bedrooms, nalulungkot, nandun lang tayo. Pagdating sa langit na kanyang pinaghahanda sa atin, ay nako, sabi niya mansion, at wala nang katumbas yan na ligaya. Di na tayo maghahanap ng maiuulam natin, itlog ba, tuyo ba, tinapa ba bukas, manok ba, lugaw ba, kape na naman. Yan ang ginagawa ko araw-araw. Sabi natin, ayaw ko nang kumain. Bakit sa bahay? Sabi niya, ayaw ko, walang lasa sa akin ng pagkain. Ako nagluluto eh. Yan ang mahirap dyan. Diba? Kain kami kahapon. Kain kami nung asyang araw sa labas. Mamaya sa hapunan. Sabi niya, kain tayo ulit. Wag naman. Wala na tayong ginawa kundi kumain sa labas. Lumabas na lang tayo doon sa harap ng bahay natin. Meron tayong lugar doon. Pero doon sa langit, hindi na natin po problemahin yan. Kaninang umaga bumangon kami. Kaninang umaga, kahapon. Kako tagal natin nakapagpahinga kahapon. Kapag pahinga tayo, kanina, konti ang aming pahinga. Sabi ko, ba't masakit ang katawan ko? Magdamag lang tayo nakahiga, masakit ng katawan. Sa pagdating natin sa langit, wala na yung sakit ng katawan na yan, Ate Salvi eh. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Babaguhin ang lahat ng bagay at bibigyan tayo ng glorified body katulad ng kanyang body. Ito ang proof ng kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. Binabali-bali, wala lang natin yung kagandang loob ng Diyos na yan na binigay sa atin, pangako sa atin. Mamaya, totoo ba yan? Hanggang kailan yan? Mamaya, makikita natin yan. Talagang walang katulad. God sent His Son as a sacrifice, hindi lamang demonstrate as a sacrifice. Bakit kailangan magsakripisyo ang anak ng Diyos? Yung ating mga kasalanan, kailangan mabayaran yan. At ang pagbabayad yan, hindi yung perang nakukuha natin sa sweldo natin, hindi yung perang pwede nating utangin sa SSS, hindi yung perang pwede nating utangin sa bangko, hindi yung pwedeng utangin o iningi sa kapatid. Ang bayad dyan sa kasalanan natin ay isang dalisay na dugo ng isang walang kasalanang tao. Walang kumwalipay dyan. Noong unang panahon, naghandog po sila ng mga hayop. Ang mga tao, i-required sa kautusan yan. Ang mga hayop, mga tupa, baka at kambing, walang kapintasan, hindi duling, hindi bulag, hindi bingi, hindi pilay, walang galis. Unblemished ang tawag nila riyan, magiging kalugod-lugod sa Diyos. Pero yan pa man, nung pagdating ng New Testament, napag-unawa natin at sinabing maliwanag ng banal na kasulatan, lalo na si Hebrews, hindi pala, yan pala siyado lamang ng panahong darating, yung walang kapintasang handog ng Diyos. Si Jesus, siya lang ang qualified dyan. Nagtigis siya ng dugo. Sinasabi ng banal na kasulatan, malibang may pagtitigis ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So that ang kasalanan kung kasalanan, yung kasalanan ng buong sanlibutan, sa sakripisyo niyang ito, mahugasan ng isang taong pwedeng kumwalipay na maghugas niyan, the Lord Jesus Christ. God's proof of love is a demonstration He did at the cross of Calvary. Wow. Ang bihira, no? There is no greater love than this, sabi ng John 15:13. Wala nang dakila pang pag-ibig kaysa rito na ang isang tao ay mamatay para sa kanyang mga kaibigan. Hindi tayo kaibigan ng Diyos, namatay siya para sa atin ng kanyang bugtong na anak.
Baka may mga has na mamatay kung talagang mabuting tao ka. Pero tayo, wala tayong kabutihan. Namatay, binigay niya ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sumunod ang bugtong niya, the begotten Son of God, dahil mahal niya tayo. Kaya nga John 3:16, so love the world. Hindi yun si John the Beloved, na isang apostol, wala siyang madampot na salita, sapat, para i-describe ang pag-ibig ng Diyos. So love na lang ang ginamit niya. Talaga naman, incomparable love yan. Immeasurable love. Si Pablo ganun din. Di rin niya makompute, hindi niya masukat ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa mga taga-Epeso, sabi niya, ang aking panalangin ay inyong maunawaan, ay inyong maintindihan, mag-sink in sa inyo kung gaano ang taas ng pag-ibig ng Diyos, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. From heaven to earth, north to south, east to west. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Dinemonstrate. Wala nang talagang immeasurable love ito. Incomparable love ito. Without borderless love ito talaga binigay sa atin. If you feel, wala nang nagmamahal sa akin, sisingot-singot pa kayo. Palagi niyong binabalik-balikan ang mga pinagdaanan niyo. Daanan na yan, tapakan na yan at ilagay na sa likuran niyang pinagdadaanan yan. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Pero ang kanyang pinagdaanan, pinakamasakit, pinakamasaklap. Pero yun ay katunayan, demonstration, pakita ang kanyang pag-ibig sa akin. So, the proof of God's love, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Pangalawa, alam ba natin, may kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi lamang niya pinatunayan the proof of God's love, the power of God's love, the ability. Yung kapangyarihan po ng pag-ibig ng Diyos sa atin, mayroong abilidad na nagagawa yan. The ability to change. Naranasan ba ninyo yan? Ang pag-ibig ng Diyos, nung tanggapin natin ang pag-ibig na yan, parang nanliligaw baga ang Diyos sa atin, parang hinahabol-habol tayo, parang sinusundan-sundan tayo, parang kinagigiliwan tayo, hindi natin pinapansin yan. Pero nung pansinin natin yan, may kaakibat na kapangyarihan yan. Yung hindi natin magawa nung dati ay nagagawa natin. Ang sabi niya, it is not that we love God, but that God loves us. Nung tanggapin natin ang pag-ibig na yan, pwede na nating ibigin ang Diyos. Pwede na nating ibigin ang mga kapatiran. Pwede na nating ibigin ang tao. Pwede na nating pagpasensyahan. Pwede na nating haba-habahan ang pasensya natin na lumalago yan as we continue to serve, as we continue in our maturing character sa harap ng Diyos. Yan po. Inherent in the love of God is the ability to effect change, positive change. Yan po. Ako, hindi ko magawa yan eh. Gustong-gusto ko yan, ng sigarilyo ko 3 pakete. Sinubukan ko yan araw-araw, 3 pakete, Diyos ko. Hanggang ako mismo, walang ayaw ko nito, Panginoon. Yung para baho-baho ko siguro ng amoy nun. Di ba lumabaho yan? Pero yung amoy ng sigarilyo, pag hindi ka na naninigarilyo, andyan sa layo ni Arman. Mabuti si Arman, di talaga naninigarilyo, hindi rin uminom yan eh. Hanggang ngayon, di umiinom. Tubig lang iniinom yan. Coke, malakas umainom ng Coke. Maamoy mo kahit na doon sa kabilang kalsada. Pag hindi ka na naninigarilyo. Nung tanggapin ko isang gabi ang Panginoong Hesus bilang sarili tagapagligtas, nung Lunes na yun, may dala pa akong sigarilyo. Doon sa office ko, sa Makati, wala na. Hindi ko na, the last time, hindi ko na naubos yan. Sabi ko nga, mahina lang ako uminom ng alak, beer, 2 lang, talagang pulang-pula na ako. Arman, para na akong komunista sa pula pagka naka2 beer ako. Pero nawala rin yun. Di ko konti lang yun, pero maya't-maya, palagi. Yan. Yung hindi ko kayang gawin nung wala si Kristo sa akin, walang wala na akong effort eh. Bakit? Inalis niya yung desire, pagkatapos naglagay siya ng sinubukan ko pang pinilit nila ako, hindi, ganyan-ganyan ka lang, ganyan-ganyan ka lang. Sinubukan kong ipasok yung usok sa, gustong-gusto natin yung usok eh. Papasok natin dyan eh. Hanggang dito.
ay nagbara siya dito, pala ako mamatay ako eh. The same is with the beer. Ngayon, pwede naman ako uminom ng beer kung ano, kasi malaya na eh. Pero noon, para pakita, i-demonstrate ng Panginoon na totoo ang kanyang ginawa sa akin, may kapangyarihan ang kanyang pag-ibig. Uminom ako ng beer eh, nilagnat ako eh. Isang lagok lang. Sabi ko, hindi ko na po ulitin ito, Panginoon. Ngayon, paminsan-minsan, ang mga pastor nga, niyayaya ko. Wine, red wine. Eh malaya na tayo. Hindi lang namin pinakikita. Paminsan-minsan, hindi man talagang paglalasing. Yan, ang nagagawa ng pag-ibig sa akin. It can effect positive changes in the lives of those who accepted this love of God. Let us see kung totoo ba ito sa inyo. Totoo ba ito sa inyo? Meron bang natanggal sa inyo ang Panginoon? Tingnan ninyo kung totoo niyong tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kung naniniwala kayo, ang Banal na Espiritu Santo ay nananahan na sa inyo. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa lahat ng sumampalataya sa Kanya, binigyan sila ng Banal na Espiritu Santo. Lord, meron pa po akong ugali na hindi matanggal. Ito po, gusto kong ilapit sa inyo. Gagawin niya yan. Lahat ng mga sayawan sa baryo, pinupuntahan namin. Mga piyestahan, pinupuntahan namin. Matatanggal mo ba yan kung hindi ka tatahanan ng Diyos? Kung hindi ka babaguhin ng Diyos, hindi mo matatanggal yan. Kung yan, meron pa kayo yan, ay, ewan ko, questionable yan. Kung mas gusto pa ninyong sumamba, gusto pa ninyong mamasyal sa Luneta, mas mamasyal sa Tagaytay o saan pa man, kahit na linggo. Once in a while, pero ito, magagawa ng Diyos sa inyo yan. Mapaprioritize ninyo ang kanyang kapakanan sapagkat nadama ninyo ang kanyang pag-ibig. Can effect changes. Yun. When we became Christian, we have become overcomer also. Karoon tayo ng kapangyarihang mag-overcome. You are of God, little children, sabi niya, and have overcome them because he who is in you is greater than who is in the world. Bira yan. Ang kanyang pag-ibig ay merong kakayanang i-overcome natin yung nasa sanglibutan. Sinong nasa sanglibutan? Ang tinutukoy po rito, yung Pangulo ng nasa sanglibutan at ang kanyang mga kampon at ang lahat ng mga masasamang taong impluensyado ng nasa sanglibutan. Si Satanas mismo ang nasa sanglibutan. Pwede nating ma-overcome yan. 1 John 4:4. He who is in you, sino yan? The Holy Spirit that is in us is greater than who is in the world. Who is in the world? Satan is the one, is in the world. He is the boss of this world. Yang pangulo ng darkness. Kaya sinasabi natin sa mga young people natin huwag kayong magdamag naman mga anak ha. Huwag kayong magagalit sa amin pag sinasabi namin yan. Sinabi rin namin sa anak namin yan. Huwag kayong magdamag dyan sa... Ako alas 8, nasa mall. Totoo lang yan. Parang hindi na ako mapakali. Lalo nakita ko may nagsara na arma na na mga butik dyan at mga tindahan dyan nagsasara na. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang umuwi. Greater is in you who is in the world. Who is in you. Yan ang positive change na ginagawa ng banal na ng Panginoong Hesus nung tanggapin natin ang kanyang pag-ibig. Nothing can separate us from God's love. Yan. Mababasa natin, mamaya babasahin natin sa Romans yan. Walang anumang kapangyarihan, walang anumang bagay na maaaring maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Alam ba natin yan? Dito lang kahit na sino pa tayo, sakit lang, maihiwalay na tayo sa mahal natin sa buhay Kamatayan, maihiwalay tayo sa... Kung minsan, kabuisitan, maihiwalay tayo sa mahal natin sa buhay. Pag buwisit tayo, hindi na natin mahal di ba? Mabuti bumabalik tayo. Mabuti na pagwawari natin. Sorry pasensya ka na, kasalanan ko talaga. Hindi, ikaw ganyan ka talaga. Pero ang Diyos talagang nothing can separate us. Kahit na. Sabi kanina, nagkakasala kami, pero bumabalik kami sa iyo, nandiyan ka pa rin. Sabi ng ating presider kanina. Tama yan. Hindi niya binabawi pag nagkasala tayo ang kanyang pag-ibig. Nothing can separate us from God's love
Anong ibig sabihin? This speaks of power. Power that God alone can dispense. So may power ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig, walang pwedeng anumang bagay, anumang kapangyarihan, anumang puwersa ang maghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Tayo, whether we like it or not, kahit na matapat tayo sa mga asawa natin, sa mga magulang natin, time will come, we will be separated. Kasi darating ang kamatayan. Pero ang God, walang kamatayan yan. At ang buhay na binigay niya sa atin, wala ring hanggan, wala ring kamatayan. Dito sa flesh na ito, sa katawang ito, may kamatayan. Pero sabi niya, I give you eternal life. Life that will go on and on forever doon sa Panginoon. Ang sabi po niya sa Romans 8:31, what shall we say then about such wonderful things as this? Anong masasabi natin sa mga kamanghamanghang bagay katulad nito? If God is for us, who can be against us? Kung sumasa atin ang Diyos, sino pwedeng? Tama nga naman. Nothing. 32. Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Ang kanyang bugtong na anak binigay na sa ating lahat. For us all. Sana all. Ito talagang all ito. A-L-L. Hindi O-L. Sa all. For us all. For you. For me. For us. Anong hindi niya ibibigay? Tama nga naman. Ang pinakamahalaga, ang pinaka-importante, the most valuable, the most precious possession ng God, while God is the creator of the heavens and the earth and all that is in it, lahat ito mga pag-aari ng Diyos sa mga bundok, ang mga dagat, ang kalawakan at ang lahat ng mga, ang bituin, buwan at araw at mga planeta, pag-aari niyan. But the most precious possession of God is Jesus Christ. And Jesus Christ, He gave it to us. Yan ang argument ni Apostol Pablo. He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all. Won't He also give us everything else? Ibibigay niya talaga lahat ng mga bagay sa atin kung kailangan natin yan. Kung mabuti para sa atin. Maghintay lang tayo sa Kanya, humingi tayo. Kaya nga dapat ito mga talatang hindi lamang nagpapatunay ng kanyang pag-ibig, mga talatang nag-i-encourage sa atin upang patuloy tayong lumapit sa Diyos at humingi tayo. O Diyos, Father, wala po kaming hanap buhay. Wala po kaming may karamdaman po sa bahay. Panalangin natin yan. Ito nag-i-encourage sa atin, ay panalangin natin. Hindi tayo naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Ang Diyos ay buhay ang Diyos natin at nagkakaloob ang Diyos natin. Sa iba't ibang kaparaanan, nagkakaloob siya ng ating kailangan. Ang sinasabi niya sa atin, knock and it shall be opened. Ask and it shall be given. Oh. Who then will condemn us? Sino ngayon ang hahatol sa atin? No one. For Christ died for us and was raised to life for us. Sino nga hatol sa atin? Sino magsasabi sa atin, ikaw, impyerno ka? Wala na. Namatay yung prinsipe ng buhay. Yung nagbibigay ng buhay, namatay para sa atin. At nabuhay siyang muli para sa atin. Paano niyang gagawin yan? Oy. Kaya ang Panginoong Hesus, hindi lang siya naghanda ng tahanan para sa atin sa langit. Sinasabi ng banal na kasulatan, He is seated at the right hand of God. The right hand of God is the place of honor and the place of power and authority. Nandun siya, sinasabi ng banal na kasulatan, He is our advocate doon. Ang advocacy niya ron ay tayo lang. Wala siyang ibang advocacy. Anong advocacy natin? Sabihin natin ganun. Ay, ang advocacy natin dapat maging honest ang government officials, ang mga government employees. Yan ang ating irarali ng irarali. Hindi. Ang Panginoon natin nandun siya. Si Satanas po, kahit na siya ay masama, kahit na siya makasalanan, kalaban ng Diyos, inalaw siya manikmanawag sa harap ng Diyos. Diyan sa Revelation. Manikmanawag. Anong gagawin niya? Ang ginagawa lang ni Satanas, isa lang. Isumbong niya kayo, isumbong niya kayo, sumbong niya ako, sumbong niya lahat ng Kristiyano ron. Yan. Walang ginawa yan. Linggong-linggo, nandyan yan sa mall. Linggong-linggo, nandyan yan sa kwan. Yan. Totoo yan. Totoo naman ang sinasabi ni Satanas eh. Dinadagdagan lang niya. Ang Panginoong Hesus bilang our advocate, our lawyer, sabi niya, that's true.
Pero ang nalinis na yung kasalanan yan. Kasama yan doon sa aking ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sinasangga niya. Accuser Satanas depende ng Panginoong Hesus. Praise God! Merong accuser para meron tayong defender. Yan ang ginagawa po niya ran ng ating Panginoon. Merong kapangyarihan ang kanyang pag-ibig. Who then will condemn us? No one, for Christ died for us and was raised to life for us. And He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading. Yung isang salita, pleading. Namamagitan at nagtatanggol sa atin. 35. Can anything ever separate us from Christ's love? Talata po itong binabasa ko, 8:35, at siya mismo, question mark. Sinagot din niya sa mismo salita niya, Apostol Pablo, does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or are hungry or destitute or in danger or threatened with death? Dagdagan ko po or sin, if we are committing sin, He does not love us anymore. Sinagot po niya sa 36, sabi niya, as the scripture says, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. No, sagot niya sa 37, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. Oh, mayroong kapangyarihan ang kanyang pag-ibig na tinanggap natin. Pagkatapos sa 38, sabi niya, hindi na maapuap ni Apostol Pablo kung anong mga salitang dadamputin niya para yung kanyang argument. Yakin niya na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, gano'n na lamang, hindi pwedeng hiwalay ang pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng talikdan tayo ng Diyos, hindi pwedeng abandon tayo ng Diyos. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Nothing. Yung nothing includes everything. Tama ba yan ako, Ate Joan? Nothing includes everything, Ate Pe. Di ba? Nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries for tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Oh, what a powerful love is this. Kahit na ang bunganga ng impyerno, alam po ninyo ang bunganga ng impyerno, napaka-puwersa niyan. Ang dami ng inuugot na kaluluwa niyan. Ang dami ng inilagay doon. At ang impyerno napakalawak. At ang bunganga niya napakabagsik. Bubulusok tayong lahat doon at ang tamang kamag-anak natin bubulusok din pag hindi sila kumilala sa Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas. Ito, bubulusok tayo doon, inawat ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang dugo. Dugo lamang ng Panginoong Hesus ang maring umawat sa atin sa pagbulusok sa bunganga ng impyerno. Not even yan, sinabi, talata po yan. Powerful. Not even the powers of hell. Sabi ng talata, NIV. Kaya para sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya, kay Pedro, sabi niya, upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell cannot overcome it. Pambihira. Sabi niya, tatayo kong iglesia dito sa profession na ito. Hindi po niya itinayo doon sa reliyon. Itinayo niya doon sa profession ng ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ang bugtong ng anak ng Diyos, ang Messiah. Upon this profession of faith in Jesus, I will build my church. And even the gates of hell cannot overcome it. Wow. Yan po tinuturo natin sa PBCC, PBCM. Naniniwala tayo riyan. Ang iglesia, binubuo ng mga mananampalataya, kayo, ako, na nagtitipon dito, umiibig sa Panginoong Hesus. Walang kapangyarihan kahit na impyerno. Ang impyerno kaya makapangyarihan, daming demonyo ron. At ang kanilang hari doon si Satanas. Pero may pagkalalagyan siya. Sabi ng Revelation, bilang na araw niya. Si Satanas. Ang bunganga raw ng impyerno, napakalawak na bunganga niyan. Alam ba natin ang impyerno?
narinig natin sa mga magulang natin, totoo po yun, ang impyerno ay walang tigil ang usok doon, walang tigil ang apoy doon, at ang impyerno ay walang tigil ang iyakan doon, hanggang walang katapusan, at ang impyerno doon sa gitna ng umaapoy na asupring yun, merong mga uod na hindi namamatay, labas-masok sa tenga at ilong at katawan ng mga naroroon. Wow, yan ang konting description ng impyerno. Pero tayong, mantakin mong maka-escape tayo riyan, kung hindi biyaya, pag-ibig ng Panginoon. Sa 39, Apostol Pablo ang nadi-describe yan, 8:39 ng Romans, no power in the sky, above, or on the earth below. Doon sa taas o sa ilalim ng lupa. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ang susi na kay Christ Jesus walang kapangyarihan sa taas, sa ilalim ng lupa, lahat ng isipin ng tao, saan pa man, walang kapangyarihang maghiwalay pa sa ato. What? Hindi ba powerful love ito? Permanent love ito? Perfect love ito? Kaya, sabi ng ating kapatid na nauna na doon sa langit, oh, love that will not let me go. Palagi nating narinig sa kanya yan. Oh, love that will not let me go. It has power to protect and to preserve. Protection, preservation, ang kapangyarihan ng Diyos. Oh, yun lamang. Walang pwedeng magsabi niyan. May power to protect and power to preserve. Pangatlong puntos po natin. The proof of His love, the power of His love, the purpose of God's love, the intended result, ng ibig sabihin. What God has purposed, He will surely do. Nothing can hinder Him from accomplishing His purpose. Hindi basta love lang tayo O ikaw, bakit mo ko love? Wala lang, love lang kita. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi ganun. Meron siyang purpose kaya tayo mahal. Ang purpose ng tao minsan kaya ka mahal sapagkat ang may dahilan siya, maganda ka. Sapagkat may dahilan siya, anak ka ng nag-iisa kang bata, dadalawa lang kayo, ang ganda ng hanap buhay ng mga magulang mo. Ay nag-aral ka sa mga exclusive school. Kaya ang ganda ng ang bait mo. Yung Panginoon hindi. Salbay nga natin. While we were yet sinners, Christ died for us. Pero meron siyang purpose. God did not send His Son, 5:8 ng Romans, Jesus Christ to die for us for nothing. Hindi siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa wala lang. Nag-TikTok lang doon ang Panginoon. Hindi po. Hindi nag-TikTok lang ang Panginoon. Namatay siya ron. Meron siya kasing purpose. Ang purpose niya rito makikita natin upang kanyang makasama kayo sa langit, magpakailan makasama ko, at ang kasalanan natin na kanyang malinis mapatawad. Yan ang purpose niya. Dapat alam din natin may purpose ang Panginoon sa akin Kaya nga sinasabi para kay Jeremiah, I knew the plans, the purpose I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Eternity future is already secured sa mga taong kumilala sa Panginoong Hesus. Kung ngayon, hindi pa ninyo talagang maliwanag na tinanggap nyo, kinilala nyo Panginoon bilang sarili tagapagligtas, now it's the time. Yung purpose niya sa atin in the future. Ang buhay natin, hindi lang dito Yung future, talagang mahal na mahal natin yan. Kaya mga anak natin, gagawin natin na lahat ng bagay para yung anak natin paghanda natin sa future. Di ba? Ganun ang ginagawa natin. Magtrabaho tayo, halos walang, hindi na tayo matutulog Kahit na mag-asawa tayo, halos natin matulog para may handa natin ang kanilang kinabukasan. Anong ibig sabihin niya sa kinabukasan nila? Abay, maging malusog sila. Sila'y lumaking may maayos, makapag-aaral sila sa mga eskwelahang kaya natin, hanggang makapag-asawa sila ng taong matitino, may takot din sa Diyos. Yan. Lalo na ang Diyos, ang gusto niya, purpose natin sa future, eternity future. Forever. Palagay ko naman, iniwala tayo lahat dyan sa forever Yung kausuhan niyang forever na yun, na salitang yan 15 years ago. Ngayon, hindi mo na marinig yan Pero sa Diyos, walang katapusan na forever talaga. Sa Kanya na lang natin maririnig yan. May purpose yan. God showed how much He loved us by sending His own
one and only Son into the world so that, ito po sinasabi niya, 1 John 4:9, binasa ni kapatid ni Arman kanina, so that we might have eternal life through Him. Ang purpose niya upang hindi matapos ang buhay natin dito sa sementeryo, upang hindi lamang dito sa impyerno, lalo na kung hindi, sabi niya, through Him, through Jesus Christ, magkaroon tayo ng eternal life. That is His final and complete and intended purpose ng Panginoong Hesus. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pambihirang mga salita ng Diyos. Yan, tignan po ninyo sa mga 1 John 4:9. Yan ang purpose niya. Meron bang magpo-purpose sa atin ng ganyan? Ay, mag-a-apply ka. Pwede ka, magsimula ka na. Kasi may nakita sila, makakatulong tayo. May nakita sila, ito pakikinabangan ko ito. Ito magiging asset ko ito. Selfish. Ang Panginoon, sabi niya, para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, para makasama ko kayo magpakailanman doon sa yun naman kasi talaga ang purpose ng Diyos na pagkalika ng tao so that God will love him, ni Adan at Eva, bago nag-iba si Eva, palagi ko sinasabi yan. Iyon ang purpose ng tao, is to serve his creator. Nawala yun ibinalik ng Panginoon yan, kanyang kamatayan. So, this is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Ulit-ulit niya sinasabi, 4:10, 1 John 4:10. Ito ang nagbubunsod. Ito ang kanyang pag-ibig, nagbubunsod din sa akin na ibigin natin siya, ibigin natin ang kapwa. Sakripisyo, pinadala niyang kanyang anak bilang sakripisyo. Yung sakripisyo, pinag-usapan na natin kanina, pero mayroong salita riyan, sabi, eternal life. Walang hanggang buhay talaga yan. Yung sacrifice for sin, pinag-usapan natin kanina, sacrifice talaga yan. Kailangang bayaran ng kasalanan yan. Pero hindi pwedeng bayaran ng pera, hindi pwedeng bayaran ng ating mga tuhod, hindi pwedeng bayaran ng ating panalangin, hindi pwedeng bayaran ng ating pagtitika. Hindi pwedeng lahat yan. Ang sinasabi niya, kahit na ang buong mundo, bigay natin sa Diyos, hindi pwedeng pambayad ng ating kaluluwa. Ang pambayad yan talaga, dugo ng Panginoong Hesus na tumigis dun sa krus ng Kalbaryo. Redeem! Yan ang mga salitang ginagamit dyan po. Kaya nung ipadala, yung sacrifice, redemption. Alam niyo yung redeem. Alam natin yan Ako po hindi ko nasubukan yan. Sabi ko nga sa mga kapatid, yung pumunta sa Palawan. Hindi yung Palawan sa Palawan na province yung Palawan diyan sa anong street yung malapit kila Arman? Dati kila Ricky? Lohilier, Palawan. Yan, pawn shop. Ang mga pawn shop, pag may kalahas, nagipit ka, maganda naman, di ba? At isanla mo, tutubusin mo. Pag tubos mo, ang tawag doon redeem. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus. Tinubos tayo ng Diyos kasi may utang tayo. Ang laki ng pagkakautang natin, walang pwedeng magbayad. Kahit na yung social fund na gustong ipundar ni Pangulo Marcos ay hindi pwedeng magbayad yan. Kahit na SSS, kahit na GSIS, pagsamahin mong kanilang pondong, trust fund yan, hindi pwedeng bayaran ang utang natin. Ang utang natin, kailangan mabayaran. Kung hindi, bubulos sa impyerno. Binayaran ng Diyos sa pamagitan ng bugtong niyang anak. Redemption. He redeem us. Hindi ang utang kay Satanas Walang utang tayo kay Satanas. Nagkautang tayo sa Diyos yung nilabag natin ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos. Ang pinagkautangan natin, siya rin nagbayad para sa atin. Ang kasalanan natin, utang natin sa Ama. Lahat yan. Pero mahal tayo ng Ama. Wala tayong pantubos. Siya rin ang tumubos. Siya rin ang pumunta sa Palawan. Siya rin ang pumunta sa Lohilier. Siya rin ang pumunta dyan sa Andamit. Dyan sa maiksing 200 meters. Ang daming pawn shop dyan. Yung pinanggalingan nila Ricky dati. Ang daming pawn shop dyan. Tubusan ng mga alahas. Yung hindi natutubos, ino-auction. Tayo, naka-auction na pong lahat sa impyerno. Hindi pumayag ang Diyos. Tutubusin ko yan. Tinubos tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin? Sana magtulak sa atin mga kapatid na ganyan lang natin ang mga paglilingkod sa Diyos. Ganyan lang natin ang linggo, ang pagtitipon po natin. Huwag niyong pabayaan, sabi niya Apostol Pablo. Marami siyang nagsabi niyan doon sa Hebrew. Bagamat di sinasabing
ang pagtitipon ng mga banal na ginagawa ng marami. Tayo, makita natin ang pag-ibig niya, the proof of His love, a demonstration of Son Jesus Christ, the power of His love, na hanggang ngayon may power. Niyayaya tayong manalbay, hindi tayo pumapayag eh. Kasi may power tayo. So, no. Tara doon, no. Ganun tayo, di ba? Pwede tayong magsabi ng, sana, i-exercise natin yung power na, no, ayaw ko niyan. No, no, no. Titigilan tayo niyan eh. Ang purpose ng Panginoon sa akin, may purpose eh. Diyan po pwede niya sa ganyang gawain. May purpose. Oy, ano ito, good shot sa Diyos ito. Arman, huwag niyo akong dadalhin sa ano-ano. Ay, ikaw para good shot ito sa Panginoon. Mahal ng Panginoon ito. May purpose itong buhay na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon, the proof of His love, the power of His love, and the purpose of God's love to us. All benevolent, omni-benevolent, all loving God. God bless us all.